Oh, kakabigay lang natin ng reaction kanina mga tol. O eto na, nagbabala na agad ng mga China mga tol. Beijing warns Manila against stirring up conflict in South China Sea with US support. O di ba? Tulad ng sinabi ko kanina mga tol, dun sa isa nating reaction video. 'Di ba? Ang gagawin lang ng China, magre-release lang sila ng statement at magsasabing tayo ang nagsisimula ng kaguluhan, tayo ang nagsisimula ng conflict, ng tension dito sa South China Sea o dito sa West Philippine Sea. Pero mga kapatid, no, kapag ang Pilipinas naglalayag sa mismong teritoryo natin, sa mismong exclusive economic zone natin mga tol, kahit na 120 nautical miles lang yan sa layo sa ating sa dalampasigan, habang 400 nautical miles naman yung layo sa kanila, 'di ba? Ginagambala nila tayo. Katulad na lang halimbawa nitong nakaraan, 'di ba, habang namimigay ng ayuda yung BFAR, PCG sa mga kababayan nating mangingisda, anong ginawa nila? Nagpadala sila ng 7 barko nila mga tol, hinaharas tayo. Nag-deploy pa sila ng mga inflatable boat nila at may sakay ng mga CCG at pinapalayas, tinatabo yung ating mga mangingisda. Biruin mo, sa loob ng exclusive economic zone natin yon mga tol, pilit tayong pinagtatabo yan. Pero nung nagkaroon tayo ng joint maritime exercises kasama ang Japan saka Amerika, anong ginagawa nila? Nasa malayo lang sila, hindi sila makalapit. Hindi nila magawa yung magde-deploy sila ng mga inflatable boat para palayasin tayo. Hindi nila kaya yon mga tol pag may kasama tayong malalaking bansa. Anong gagawin nila? Masidlang sila mula sa malayo tapos magre-release ng pagtuligsa sa atin mga tol. Eto, panoorin natin to mula to sa CNA. Yan, no? Beijing warns Manila against stirring up conflict in South China Sea with US support. Panoorin natin to mga tol. China has warned the Philippines not to stir up conflict in the South China Sea. Beijing responding to remarks made by the U.S. Defense Chief, Pete Hegseth, on a visit to Manila. Nagpunta kasi rito di ba, si Defense Chief ng US. 美菲间任何合作都不应该针对第三方或者损害第三方的利益。Any cooperation, teka, alisin nga natin tong pagulo na to. Mali naman yung nakalagay na na subtitle. Any cooperation between the United States and the Philippines should not be directed against a third party or harm the interest of a third party. Dapat sa sarili nila to sinasabi. 'Di ba? Sila ang gumagawa ng mga kaguluhan dito Tuloy natin. 更不应该渲染所谓威胁 挑动对抗 And it should 加 not 剧地 exaggerate 区 the 的紧张 so-called threats. Wag daw masyadong i-exaggerate the so-called threats. Provoke confrontation and aggravate tensions in the region, mga tol. O para sa mga hindi nakakaalam o kaya para sa mga pro-China, 'di ba? Tuwang-tuwa kayo mga tol, no? Tuwang-tuwa kayo habang galit na galit naman kayo kapag binibisita tayo rito ng Amerika o ng mga kaalyado nating bansa. May naaalala akong isang kongresista mga tol, galit na galit siya. Galit na galit siya nung naglayag dito mga tol yung mga US Navy fleet, no? Tawag dito, parang binabastos daw ng Amerika yung ating soberanya. Mga kapatid, yun nasabi, mga tol. Hindi man yun yung exact word niya. Kumbaga parang hindi nire-respeto ng Amerika yung ating soberanya kasi nga dumaraan dito yung kanilang mga fleet. Tapos yung nagkaroon naman tayo, mga tol, nagkaroon tayo ng kasunduan naman sa Japan, ipinapaalala naman niya nung kongresistang yun, pinapaalala naman niya yung mga ginawa sa atin ng mga Hapon noong World War II. Nung sinakop tayo ng mga Hapon. Marami pa nga daw na hindi pa nabibigyan ng hustisya, mga comfort woman na pinagsamantalahan ng mga Hapon. Kumbaga alam mo yun yung mga problema nung unang panahon, nung dating-dati pa, hindi pa tayo nabubuhay sa mundo. Pilit niyang ibini-bring up, no, para ma-justify niya yung pagtutol niya sa pakikipag-alyansa natin sa Japan. Kahit na alam naman natin mga tol, ibang leader na, ibang era na yun, ibang mga tao na yung gumawa ng mga ganun sa kasamaan sa Pilipinas at iba na rin yung mga nandirito ngayon sa Japan.
'Di ba? Kailangan natin makipagkasundo, hindi natin kailangan habang buhay makipag-away sa kanila dahil sa mga kasalanan nilang ginawa sa atin. 'Di ba? Kasi mga kapatid, kung ang China nga na dati na nating kaibigan, na dati na nating kasakasama, ginagawa sa atin 'to, mga tol, hindi ba pwedeng magbago? 'Di ba? Hindi natin alam mga kapatid kung sino magiging kalaban at kaaway eh. Pero kung meron tayong kakampi, 'di ba? 'Yun ang dapat nating i-treasure, no? 我想强调的是，南海的航行和飞越自由，从来都不存在任何问题。 Mr. Hegseth is in the Philippines for the first stop of a tour of Asia. He earlier pledged to strengthen military ties with Manila to stave off threat from Beijing. It reflects the strength, as I said, of our ironclad alliance, particularly in the face of communist China's aggression in the region. And our partnership demonstrates our commitment to peace and security in the Indo-Pacific. Buong mundo mga tol alam ang pagiging agresibo ng China. Buong mundo alam yung balak ng China na mag-expand. Yung expansionism nila mga tol malala. Nakakarating nga sila hindi lang dito sa South China Sea, nakakarating sila kahit sa iba pang dagat, sa iba pang teritoryo. Grabe tong mga to. It's not merely the security of either the United States or of the Philippines. We are facing a common threat, which now is the overreach of the Communist Party of China. So the Indo-Pacific, the rule of international law, freedom of navigation, and individual personal freedoms are what are at stake here. And for more, Bernal joins us live from Metro Manila. Bernal, we're seeing that a repeat of the usual familiar rhetoric, at least on the surface, from both the US as well as the Philippines and China as well. Is there any likelihood, given this familiar rhetoric, that there might actually be a further flare-up in tensions in disputed waters in the South China Sea? That certainly is not the hope of the Philippines and the United States, because what was underscored in this visit by U.S. Secretary of Defense Peter Hegseth is deterrence, or what he referred to as, quote, peace through strength, unquote, to deter or to counter what he labels as threats from the communist Chinese. Now, Sabi rin ni Pete Hegseth, di ba? Kung ang bansa mo ay gusto ng kapayapaan, dapat handa ka sa digmaan. Diba? Hindi naman literal na makikipagdigma ka muna para makuha mo yung kapayapaan, mga tol. Ganito kasi yun na, explain ko lang sa inyo. Diba? Halimbawa na lang sa isang gusali. Isang gusali, mga tol. Imagine mo, yung gusaling yan, sabihin na lang natin bangko. Diba? Puno ng kayamanan sa loob. Kapag hindi ka maglalagay ng mga bantay na may armas, hindi ka maglalagay ng seguridad, halimbawa mga electric fence, mga CCTV, mga bantay na de armas. Ibig sabihin, handang makipaglaban. Hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Iisipin mo lagi pwedeng pasukin yung establishment mo. Pwedeng pasukin niya mga masasamang loob. Diba? Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kung hindi ka maglalagay ng mga bantay na may armas. So ganun din dito mga tol sa atin. Diba sa bansa natin? Mayaman tong bansa natin mga tol sa likas na yaman. No? Pero hindi naman ang pinag-uusapan dito yung mismong bansa natin. Yung mga nasasakupan lang natin. Halimbawa West Philippine Sea. Mayaman sa likas na yaman yan. Sa langis, sa natural gas, natural oil, sa mga isda, corals, diba? Ngayon gusto natin ng kapayapaan dito. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung hindi tayo maglalagay ng malakas na puwersa na pwedeng magpaurong sa mga gustong manakop? Yun yung magandang example mga tol na if you want peace, 'di ba? Kailangan maging ready ka makipaglaban. No, ganun talaga mga tol. Tuloy natin. now, part of that form of deterrence that Mr. Hegseth discussed with his Philippine counterpart Gilberto Teodoro Jr.
is this deployment of an anti-ship missile system for the flagship U.S.-Philippines military drills that starts April, marks its 40th iteration, and also the use of unmanned surface vehicles during those drills. That deterrence, however, is not just in terms of U.S.-Philippines military cooperation. The Philippines is repeatedly reiterating that it has partnerships with like-minded partners. It is, in fact, in talks for visiting forces agreements with France, Canada, and New Zealand on top of existing ones with Japan, Australia, and the United States. And it has committed quadrilateral engagements with existing visiting forces partners. And what China sees here in these minilateral engagements is an effort from the Philippines to dwarf the Asian giant's military might. Ngayon, ang tingin naman dito ng China at ganun din ng mga pro-China na dinadala daw tayo ng Amerika sa gera. Kumbaga, kinakaladkad nila tayo sa gera. Diba? Kasi nga mga tol, gusto nilang baguhin yung narrative. Diba? Gusto nilang baguhin yung narrative. Ando na lang tayo dapat. Kumbaga, ito ang gusto nilang mangyari. Nandoon na lang ang Pilipinas dapat sa kalagayang wala tayong palag. Nandun na lang ang Pilipinas sa kalagayang wala tayong kakayanang palagan sila kaya manahimik na lang tayo. Yun ang gusto nila mga tol palabasin, yun ang gusto nilang mangyari. Ayaw nila halimbawa na lang mga tol maglalagay dito ng Typhoon missile na sinasabi natin depensa. Sinasabi natin gagamitin lang to sa mga exercises o kaya depensa. Kumbaga nga sa isang gusali, maglalagay ka ng isang gwardya na aarmasan mo. Ayaw nila yon mga tol. Ang gusto nilang mangyari, totally wala. Huwag tayong magpalakas ng puwersa, huwag tayong bumili ng mga armas, huwag tayong maglagay ng kung ano-anong mga missile system dito. Kasi gumagawa lang daw tayo ng gulo. Biruin mo yun yun ang gusto nilang palabasin. Samantalang tignan mo to, bakit kayo gumagawa ng inyong mga nuclear arsenal? Bakit ninyo ginagawa yan? Bakit meron kayong bobombahin? Di ba? Bakit meron kayong pasasabuging bansa? Bakit kayo nagpalakas ng inyong naval forces? Bakit mananakop kayo ng maraming teritoryo? Maraming karagatan? Di ba? Pwede nating ibalik sa kanila yung mga katanungan na yun eh. Bakit nila kinokontra yung Pilipinas dito sa ating mga ginagawang modernization? Bakit nila kinokontra Pilipinas sa paglalagay natin dito ng Typhoon missile? Ang sinasabi nila, gumagawa tayo ng gulo, pinapalala lang natin ng tensyon. Anong gusto nilang mangyari? Maging open tayo sa lahat na sige, sakupin nyo kami. Kung gusto nyo, wala naman kaming palag sa inyo. Diba? Binabaliktad nila Binabaliktad nila ngayon. Sino mga naniniwala? Mga pro-China. Mga pro-China lang mga tol. 'Di ba? 'Yun ang nangyayari. Kaya eto ngayon. No, sa mga ganitong pagkakataon, nagba-vlog tayo, binibigyan natin ng reaction at commentary etong mga nangyayari sa West Philippine Sea. Sana mga tol, no, yung mga nakakanood sa atin ay maging aware din kayo at maging open-minded din kayo pagdating dito sa usaping to. Hindi natin gusto ng gera, hindi porket bumili tayo ng missile, ibig sabihin makikipagputukan na tayo sa kanila. Walang pinagkaiba mga tol, naglagay ka ng gwardya sa isang establishment mo na may barel, ibig sabihin hindi lahat ng dadaan do babarilin niya agad, hindi. No, depensa lang yun para sa mga magtatangkang looban yung establishment na yon. Ganon din dito mga tol. Naglalagay tayo ng mga missile dito, depensa yan para sa mga magtatangkang manakop. Diba? Napakalinaw naman yun eh. Binabaliktad lang nila at pinapagulo lang nila. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.